Beautiful soul, welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan. Pisces, this reading is for you. Mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng September 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyo mga comments. Sa mga nagpa-personal reading po, kung gusto niyo ng personal reading po, nasa baba po ng video to, how to contact me. Paalala ko lang sa mga gusto magpa-personal reading, paki-add po muna ako sa Facebook kasi po marami po ang na-spam na message. Kung yung mga nag-message po sa akin, kaya po hindi po nakakapag-reply sa inyo kasi nasa spam po siya, hindi ko po talaga siya binubuksan. Kaya paki-add muna ako, after na lang ng session, tsaka nyo lang ako i-unfriend, okay lang sa akin yun. This is a general reading, kabay, para lang hindi ma-spam yung ano nyo, no? Para ma-receive ko yung message nyo. Tapos pag hindi ako nagre-reply, ibig sabihin, hindi ko na-receive yung message nyo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-fit sa'yo, wag mo ipilit, okay? Parang may confusion kayo, Okay, tingnan natin. We have the 3. Okay, may mga, when it comes sa'yo, nagkakaroon ng growth o may mga nangyaring pagbabago. May pagbabagong nangyari sa'yo. It's good naman. This is a good karma para sa'yo kung ano yung mga pangyayaring ito, no? Yung mga good karma na mga ginawa mo from the past, yan, parating yung good karma. Babalik daw ang sigla mo, kasiyahan. Also, there's a growth, spiritual awakening, more on enlightenment siya, no? Nakikita ko to. When it comes to health, okay naman. So, nakita ko sa health sa'yo. And then, yun nga, siguro yung iba sa inyo, talagang kayo yung tao na, ma-private, ganyan. Parang may mga private time na gusto nyo, no? Yan, may mga sitwasyon na mas gusto nyo siguro minsan na mapag-isa or mas komportable kayo more na nasa bahay kayo, ganyan. Siyempre, handun din yung security, no? Kailangan handun yung you have a boundaries din sa nakita ko sa'yo dito. When it comes to family, nakita ko naman na okay, pero siguro yung iba dito nagkakaroon ng, sa iba okay, sa iba siguro may mga konting hindi pagkakasundo sa family, no? So, nakita ko dito. And we have the mouse. Baka may mga daga na kayo dyan. Sinasabi nito, yan, may mga stress, may mga hirap o lungkot ako nakikita sa iba. Ninenervyos ka ba? Yan, may iba siguro may mga bagay, mga sitwasyon na ninervyos ka o ninervyosin ka raw. And then, ingat kayo kasi may nakita ko dito na parang disease or magkakasakit, no? Ingat ka. Kaya, baka iba sa inyo is may sakit or baka magkasakit kayo, hindi man ikaw malapit sa puso mo. Ingat lang din sa mga sipon, ubo, masamang pakiramdam. Yun na nakikita ko, no? Pero magiging okay namang lahat kasi we have the growth of health. Iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng vision. Kumbaga, may mga nabivision kayo sa sarili nyo. Kaya you have an ability to vision yung mga mangyayari pa lang. No? Sa nakita ko dito. May mga nabivision na kayo na nangyayari or mangyayari. No? Ngayon, there's an enlightenment din ako nakikita sa inyo. Yung mga deception na, no, ako nakikita sa inyo, minsan nagiging moody ka siguro. Minsan kung sino yung kaharap mo, yun din yung ka din. No? Parang mirror. Diba? Hitoga Kagami. Yan. Sa Japanese is Hitoga Kagami. Ibig sabihin, kung ano yung kaharap mo, pag mabait siya, mabait ka rin sa kanya. Pag masungod siya, masungod ka rin sa kanya. Ganun. No? Minsan, mainitin daw, moody, sa nakita ko dito. Someone wearing a mask or nagpapanggap. Ingat ka rin sa mga tao nagpapanggap sa iyo, no? Or ikaw, maaaring minsan naiinis ka pero hindi mo pinapakita sa kanila na naiinis ka. No, yung mga ganon.
Mukhang iba sa inyo is ang daming tulog, ano? Mukhang ang daming tulog or kailangan ng maraming tulog. Yan. Nagkakaroon ngayon ng satisfaction when it comes sa inyo. I don't know, siguro nag-vacation kayo, ganyan. Siguro andun yung nakapagpahinga kayo. Nakikita ko yung komportable ngayon ang tulog mo sa iba sa inyo. Baka nagde-daydream kayo dyan, ano? Yun nga, siguro may mga ano kayo, the lazy day. May mga katamaran day kayo, no, sa nakikita ko sa inyo, yung iba sa inyo. Siguro ayaw mo na makikilos, gusto mo na ng pahinga talaga, or you need mo na ng pahinga sa iba. May lungkot. Ako nakita, maybe there's someone lost, no? O may mga nag-end na cycle sa buhay mo, o may nawala, no? Sa nakita ko dito. Naka-alaga mong hayop, malapit sa puso mo, ganyan. Kumbaga iba sa inyo naman is nandoon sa lungkot, no? May mga lungkot o pag-aalala ako nakikita sa iba sa inyo. Baka iba sa inyo ano, nagtatarot card or you have ability na kumbaga there's an enlightenment na nangyayari sa'yo. When it comes to your intuition, instinct, ganyan. Lagi enlightened siya. Handun din yung mahilig kayo magpatarot or mahilig kang manood ng tarot. Yun na nakikita ko. Pero you have an ability eh. O kaya may sinasabi dito na maaring may mga coincident na nagaganap sa buhay mo. Halimbawa, nasa isip mo pa lang, halimbawa, di ba may mga coincident, halimbawa, nasa isip mo yung taon na to, tapos, ay, na-miss ko siya, tapos bigla siyang tumawag, yung mga gano'n, o kaya, halimbawa, hindi ka naman talaga nanonood ng tarot card, o kaya nanonood ka, pero coincident, may nakita kang tarot na YouTube, pero biglang nag-resonate sa'yo. Yun, may mga, ipasok mo sa'yo, may mga coincident na nangyayari sa buhay mo, sa nakikita ko to. Yes, we have the married, baka, yun nga, baka may tao dito na you're in love, or may tao na magpaparamdam sa'yo ng love. There's a couple din ako nakikita kasi. Baka may married, o may pupunta kang married, ikaw, baka, also the married is, commitment. Also, may, sa iba sa inyo, sa ibang parte ng buhay nyo, is work, no? Kung hindi man siya love, is a work. Ganyan, work, business, something ganyan. Baka hando na yung commitment mo na nagkaroon ng good, sabi ko nga sa'yo, there's a good karma, di ba? Baka meron kang ipinunla noon na ngayon is makakamit mo na. Kumbaga, nagkaroon siguro ng commitment of recognition sa'yo, no? Yan na nakikita ko, nagkaroon ng mga recognition, nagkaroon na ng dealing na na you will stay. Ganyan, na nakita ko dito. Mga promises, no? Nagkaroon ng mga ganon. Kumbaga, there's a contract na nagaganap. Yun nga, minsan, na may mga part ng buhay mo na kung tutuusin sa iba sa'yo, when it comes to love, parang ayaw mo muna ng isang relationship. Maybe you want to focus muna sa sarili mo because of the hurt or the pain or mga failure na nangyari sa buhay mo. Sa ngayon, siguro hindi mo iniisip. Siguro in a divine timing, sinasabi mo, in a divine timing, why not? Diba? Kumbaga, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Handun din yung may mga bagay daw kayo na hindi nyo pa ginagawa. Kumbaga, stagnant kasi ito eh. Parang there's no activity. Pero titingnan ko kung ano yun ha. And syempre, we have the internal love. Ang sinasabi rin dito na maaring yung iba is baka yung iyong also this is a meeting ng iyong soulmate eh. Maaring na-meet mo na yung soulmate mo. Ganyan. Or mamimit mo na yung soulmate mo. Or, hindi. Kasi we have the stuff din kasi. Maaring yung inakala mo na person na para sa'yo is inakala mo na soulmate mo at siya yung forever mo. Yung pala, hindi. Yung pala, ang tingin niya lang sa'yo is a friend, ganyan. Also kasi, soulmate is hindi lang dahil sa boyfriend-girlfriend. Soulmate is also a friend, kapatid, magulang. Yan. Hindi lang siya nagpo-focus sa ano. Ang soulmate, marami tayong soulmate. Pwede tayong maging soulmate natin ng kapatid natin. Ganyan. Pwedeng yung nanay natin, tatay natin, ganyan.
Yun ang soulmate. Yan, maaaring iba sa inyo, your soulmate is your friend, no? Hindi yung forever na at matagal na kayong magkaibigan, na alam mo na ito yung kakoneksyon mo, alam mo siya yung soulmate mo, siya na yung forever na makakasundo mo at maiintindihan ka at maiintindihan mo din siya sa nakita ko dito. Iba sa inyo siguro dito yung may mga connection ata kayo when it comes to networking, no? O kaya hindi talaga yung recognition na nakikita ko. Baka nagtatrabaho ka sa maraming tao, maraming nakaka-recognize sa'yo, kumbaga may mga tao na gusto kang maging kaibigan, mga ganun. Nakikita nila, yung iba dito nakikita nila yung galing mo, yung talent mo, yung husay mo, ganun. May mga team, iba dito there's a team. Maybe when it comes to level up, nagkaroon sa'yo, sa iba sa inyo ng level up. Kumbaga, kung nasa step 1 ka, na level 2 ka na, pataas, pa 10, di ba? And nagkakaroon ng level up sa position nyo na meron kayo, maalis sa trabaho, nag-level up ka because we have the marriage, then, tapos sa relationship din, baka, kumbaga, nagkaroon na ng engagement, di ba? O kaya sa friendship, hindi matagal na kayo at naging matatag na at alam mo na siya na yung best friend for life mo, yung mga ganun sa nakita ko. Tingnan natin. Iba sa inyo, no, may mga nabibisyon daw kayo na problema. Kumbaga, nabibisyon nyo palang nangyayari na. Yung hindi pa nangyayari, nakikita nyo na. Parang nagiging awkward sa inyo yun, no? Kumbaga, yung the unknown, ipapakita sa inyo either sa panaginip mo, either sa senyalis, sa mga sign with a song, numbers, ganyan. Yun, nabibisyon nyo na raw. You have na ability talaga to vision. Minsan magulo yung isip mo no? Wala, ano ba yan? Uy, oo nga no. There's a growth ako nakikita sa'yo. May success and growth ako nakikita sa'yo. Pero hindi ko lang alam bakit parang I don't know why, parang you pretending to be okay but you're not okay. Sa ibang aspeto ng buhay, sa ibang aspeto ng buhay. Parang ano lang, okay lang. hindi siguro yung totally happy. 100% of happy. Ganon, hindi siya kaganon eh. Okay lang, okay, fine. May mga ganun part ka sa buhay mo. And minsan magulo daw yung isip mo, no? Yung sa inyo, busy. Tingnan natin bakit. Bakit nandiyan si ano? Ibig sabihin, kung medyo nagkakaroon dito na ano no, kung kayo is may karelasyon, yung tao na karelasyon nyo, hindi niya kayang ibigay sa iyo yung forever. Someone is needy. May taong needy, nagkakaroon sa iyo ng sometimes moody ka nga, moody, may panghihina, I don't know why, pero medyo madrama, may sadness, depression, may lungkot ako na nakikita sa iyo, pero hindi kasi mayroon kang hinihiling na mayroon kang wini-wish sa buhay mo na hindi mo siya makakamit. Halimbawa, when it comes to a love, yung sino yung kapartner mo, hindi siya totally honest sa'yo. Kasi they wearing a mask. Meron siya mga kinikimkim or ikaw baka may kinikimkim ka sa sarili mo na hindi mo lang masabi. Ganyan. May mga lungkot siguro. May iba dito, siguro hindi nyo, yun nga, minsan malungkot ka, minsan siguro may insecurity ka sa ibang tao kasi may 2 person ako nakikita dito.
O kaya naman, nagkakaroon ka ng options in life kung oo, hiniling mo yung bagay na yun, pero hindi ko nakikita na ganun ka kasaya. Kasi may mga gusto ka pang mangyari, no, sa buhay mo. Kumbaga, nagkakaroon sa'yo ng limitations in life. Kumbaga, yung may mga iba ka pang expectation na gusto mong maganap. Someone put boundaries, ano? Alam mo, may tao na sa'yo, naggalit sa'yo. Or ikaw ang galit. Kasi nakita ko, may taong galit or inggit. Nakita ko. Ano yung sweet dream? May naiinggit at naiinis. Someone pretending na caring siya sa'yo ha, pero hindi mag-ingat ka. Bakit? Merong nagbubuka, there's a new beginning na nagaganap sa iyo, no? Sa nakita ko dito. There's a new beginning na nagaganap sa iyo sa ngayon. Isabihin, may nangyaring achievement, recognition talaga. May nangyaring parang may nakapansin sa iyo. Well, sa trabaho, nakita nila yung katangian na gusto nila para sa'yo. Then, na-level up ka. Yun ang nakita ko. Kasi there's a world of full. And then, nakita ko na naging panatag ka na. When it comes naman sa isang love, may mga gusto ka daw mangyari na relax ka sa isang bagay na binibigay mo yung effort mo, binibigay mo yung suporta mo, pero yung tao na to or situation na to, hindi ganun eh. Kumbaga, paano ba explain to? Nahandun siya sa'yo kasi dahil sa suporta mo, dahil sa effort mo. Ganon din sa work. Yun na, nakukuha ko na. Ganon din yung nakikinig lang ako sa intuition. Ganon din sa work. Yes, there's a recognition, napansin ka. Pero, yung part na yun, kumbaga, nahandun ka kasi kailangan ka nila. Not because of ano tawag dito? Hindi because of yung 100% na siguro halimbawa sa isang trabaho kasi kulang sila sa mga tao. Halimbawa lang kulang sila sa mga tao. Kumbaga siguro meron na silang na baka umalis to, gumanyan, umiba ng work. Kaya, ang ginawa nila, ni-level up ka nila para hindi ka makaalis. Ganon. Ganon din sa relasyon. Nakakakuha nyo ba? Sabihin nyo pag hindi nyo para i-explain natin more next time. Kasi mahaba kasi yung natin. I try my best to explain, ha? Ala, tayo dyan. May communication, no? May frustration ka raw ngayon. Lungkot, frustration. There's a damage na damage yung nararamdaman mo sa ngayon because na may taong maaring pinagchichismisan ka, tao na nag-cheating, frustration when it comes sa trabaho mo, ganyan. Sa pera, ganyan. Yun na nakita ko. Tingnan natin.
Pero may nangyaring positive change sa'yo. Ano ba yun? Anak, hindi. Ano natin to? Oh, tamo oh. May success ka talaga. Pero bakit hindi ka ganun kasaya? Okay. Sa iba sa inyo, may umalis. Nagkaroon ng cheating. Nagkaroon ng frustration or naging independence, May mga sitwasyon din ako na nakita sa iba sa inyo na you want to be alone. Gusto mo ng alone time Gusto mo na mapag-isa. Gusto mo na munang mag-isolate o ihiwalay yung sarili mo sa iba. May mga ganong parte ng buhay mo sa nakita ko. Or may tao dito na umiiwas na para makipag-usap. Maybe a part of a family or ikaw ang umiiwas sa nakita ko dito. May matagal ka nang nararamdaman na ibig sabihin matagal mo nang nararamdaman na minsan gusto mo talaga mapag-isa, sa nakita ko dito. When it comes sa trabaho mo, sa ano mo, nagiging okay Yan merong improvement when it comes to finances sa'yo. Pero bakit kaya gano'n na hindi ko nakikita yung gano'n kakasaya? There's a new beginning of happiness or bagong buhay na nagaganap sa buhay mo sa ngayon, Yes, when it comes sa ibang aspeto ng buhay mo, siguro you are not totally recovery. Kumbaga, may mga dinadamdam o iniisip ka pa sa ngayon, Yan. When it comes naman doon sa mga chismosang palaka or mga nag-cheat sa'yo, maaring nandun talaga na na-damage yung feelings mo, dahil sa nangyari o ginawa nila sa'yo. Kumbaga, hindi ka talaga totally pa okay. Pero ibang aspeto mo nagiging okay. Swerte ka. Ano yung faith? Akala ko 5 din. Dalawa yung 5 mo. Ang laki na pagbabago nangyari sa'yo talaga. Nagkaroon ng pagbabago, sobra. May sinasabing conflict, I don't know why. Pero yun nga, baka yun dito yung nakita ko yung parang may conflict ako nakikita dito kanina. Sinasabi sa'yo dito, yes, you have a faith na umaasa ka pa rin talaga na lahat ng mga sadness, or umasa ka talaga na yung mga sadness at mga hirap at hard work na dinaranas mo is magiging okay. Yes, magiging okay. We have the 10 of Pentacles. Malaki ang magbabago sa buhay mo sa ngayon. Yan, nakikita ko there's abundance, wealth, stability, ako nakikita sa iyo. Siyempre, sa iba sa inyo, umaasa ka pa rin yung ibang aspeto ng buhay mo. Yun nga, kasi when it comes to a bullying, umaasa ka pa rin. Or competition. There's a competition and bullying kasi ako nakita. Umaasa ka pa rin na magiging okay ang lahat. May hindi nagkakasundo ba sa magkakapatid, kasama sa trabaho? Kasi may mataas ang ego. May pinag-aawayan kayo na territorial, sa iba. Money, territorial. Mana, ari-arian. Yun na nakita ko. Baka may nag-aaway na magkakapatid, magkapamilya. Yun na nakikita ko, Parang yung situation na to natulog. Parang andun na lang na umaasa ka na lahat is matapos ito. Hindi ka naman nawawala ng pag-asa sa nakita. Yung mga agreement may conflict ako nakikita sa iba Yan, may conflict. May taong galit. There's a lack of cooperation, lack of control sa mga situation. Yan, mga tension. Tingnan natin si Mary. Baka may nangakong kasal sa inyo, Okay, na-explain ko na pala yung kanina, ate, paulit-ulit So, Alam mo, okay naman Okay naman yung okay siya, pero sa ngayon is parang mas lalong bumigat yung responsibilidad mo or mas lalong bumigat yung mga inaaklang mong bigat
na nararamdaman sa iyo, no? Sa ngayon, sa nakikita ko. Kaya ngayon, may mga sitwasyon ka na nagkakaroon ka ng option. Siyempre, may self-doubt. Natatakot ka sa mga pagbabagong mangyari or pagbabagong nangyayari sa buhay mo. No, sa nakita ko. Parang nabibiing held back ka sa nakaraan na yung mga sitwasyon na pinagtsatsagaan mo. I don't know why kung bakit may sinasabi dito na wala kang tiwala or hindi ka nagtiwala sa sarili mo. Ang sinasabi dito, may taong hindi pwedeng pagkatiwalaan eh. May tao na hindi pwedeng maasahan or parang piniisip mo na hindi ko kaya responsibility. When it comes sa trabaho, kung nagka-level up ka, parang kaya ko ba? Kakayanin ko ba? Mga ganon, no? Kaya nagkakaroon ka siguro ng self-doubt sa sarili mo sa ngayon. May mga cancel or delay ako nakikita sa iba, sa inyo. Maybe canceling of marriage, traveling, canceling of promises, or thinking muna. No, baka may mga option na nagaganap sa iba sa inyo. Mga few option. May confusion. Siyempre, may confusion pa rin na nagaganap sa iba. Ibig sabihin, may tao ba na nagkaroon ng breakdown? I hope walang na-hospital, ano? I hope walang mabubuwal o dahil sa mga responsibilities or problema na dinaranas nila. No, I hope ingatan niyo yung health niyo. Hindi man ikaw, baka sa partner mo, malapit sa puso mo, family mo. Ano yung stop kay ano? Pisces. Oy, very good. Oy, wow. Ay, hello. Okay. Hindi ka talaga, sabi ko sana eh. When it comes to a love, no, there's a separation daw. Parang sa ngayon, ayaw mo muna ng love eh, no? Sa ngayon, nakita ko parang gusto mo muna mag-focus sa stability mo. Gusto mo muna mag-focus sa meron ka sa ngayon. Sa nakita ko dito. Yes, nagkaroon ng separation, may mga sitwasyon na na-stress, may mga pain, disappointment. Ako nakita, tingnan natin for what. Oy, may mga bawal sa inyo, oh. Sinasabi dito, nag-inuman, may uminom. No? Sabi dito, stop. Kung umiinom kayo ng alak, stop. Okay? Kasi it's bad to your health talaga naman. Sa nakita ko dito. Meron daw opportunity or maybe there is a person here na nag-alok ng love or opportunity man ito na tinanggihan mo. Kasi yun nga, parang sa ngayon ayaw mo muna, you want to focus to yourself, you want to focus for healing, ganyan. Kasi sa nakita ko, you're in a pain. Nandito ka sa sitwasyon na may mga sitwasyon ng buhay mo na hindi ka rin masaya. Emotional pain, mga disappointment, baka disappoint ka na at ayaw mo nang sumubok sa mga bagay-bagay na yun kasi natatakot ka na kung gagawin mo yung bagay na yun is baka hindi maganda pag ang maging result. Maaaring ganun sa iba, no? Sa nakita. Kaya sa ngayon, indecision ka na mag-accept ng mga bagong opportunity sa buhay mo. Love man yan, or work man yan, business man yan. Yun na nakikita ko. Ano yung eternal love? Bakit ano siya? Okay. Thank you. When it comes sa may sinasabi kasi dito na there's a breakup, may tao ka na rin na hindi ka nagtitiwala. Or may mag-aalok man sa'yo, wala dun yung tiwala mo. No, sa nakita ko dito. Kasi gusto mo talaga is equal relationship. Ayaw mo yung ikaw lang nag-iintindi. Pero, when it comes din sa ibang bagay sa'yo, halimbawa sa trabaho, kumbaga, nahandoon ka, yes, syempre, may na-receive kang
gift or recognition man yan or may na-receive kang something sa trabaho mo na ganun. Pero ang nakita ko sa'yo, yun nga, tulad na ng sinabi ko dito, di ba? Kailangan kanila is not because na gano'n ka-deep. Kumbaga, siguro kulang ka sa tao, o baka kasi umalis ka, ganyan. Ganun lang. Kasi kailangan kanila. Kasi sa effort na binibigay mo doon sa trabaho na yun, sa company na yun. No, ganun din when it comes to a lab. Kahit na yung isang ito, dahil sa effort at support na binibigay mo sa kanya, hindi kanya kayang iwanan. Ganun. Kasi, binibigay mo yung effort mo, iniintindi mo yung situation at ginagawa mo yung support na yun sa kanya. Kaya hindi siya umalis. Ganun din sa trabaho. Kumbaga, siya, may sinasabi rin dito na hindi kayo compatible. Hindi kayo compatible. Either sa friend or trabaho. Kumbaga, andun ka lang kasi kailangan mo ng trabaho. Diba? Andun ka lang sa relasyon na yun kasi yun yung nararamdaman mo. Kasi yun yung gusto mo ipakita sa kanya or vice versa tayo. Kahit na alam mo na parang hindi. Diba? Andun ka. Ano yung friendship? Bakit yung nakikita ko dito parang mas masaya ka sa friend mo kaysa sa mas masaya ka na makipag-bonding sa friend mo than sa family mo, than sa mga sa karelasyon mo, mas okay. Umagahan din yung happiness na napafound, nakikita mo yung happiness sa kanila, no? Sa mga kaibigan mo. Yes, sa new beginning na nangyayari sa buhay mo. Kumbaga, sa new work, ganyan, new work, new job, mga activity, may mga activity ka rin na ginagawa kasama ng iyong mga friend, close relationship, yan na nakikita ko dito, no? And then yun nga, mayroon din tao dito na very cold na sa iyo. Siguro because of the third party or mayroon na siyang pinagkakaabalahan na iba. Ang nakita ko dito. Uy, oh. Mayroon kayong Okay. Okay, ibig sabihin talaga, there's a new beginning of your new journey sa ngayon. Oh, ang dami mong aces, oh. Oo nga, congrats kung ano man itong new beginning. Maybe sa iba sa inyo, there's a new love of offering, new destination, new journey, new energy. Nagkaroon ng mga shipment or pagbabago talaga sa buhay mo. Ang dami. Iba dito maraming trabaho, 2, 3. So, iba sa inyo ganun. There's a new horizon na nagaganap sa buhay mo, no? Kung ano man ito, congratulations kasi siguro nga there's a happiness or magkikita-kita yung mga magkakaibigan para i-celebrate ang isang bagay na ito, no? Either love, trabaho, work, kung ano man yan sa buhay mo kasi more on beginning, more on shipment, pagbabagong malaki. Ito nangyayari sa iyo. So, iba sa inyo, may nawalang buhay, no? In the past, there's someone abandoned. Inabandonahan mo, inabandonahan ka niya. Nakita ko rin, ingat din kayo kasi may nakita ko masakit ang likod, no? May masakit ang likod. Iba sa inyo may makikilala daw kayo by internet or yung person nyo nakilala nyo by internet. Arigatou namaste, God bless.